hagupit ng bagyong Kabayan sa ilang lugar sa Luzon itong mga nagdaang araw. Ayon kay Newscooper Miko Puno, umabot hanggang dibdib ang baha sa Cabuyao sa Laguna. Ilang palayan doon ang napinsala. 2 bahay naman na itinumba ng malakas na hangin dulot ng bagyo. Kita naman sa mga larawang pinadala ni Newscooper Ronald Balaba ang baha sa palengke ng Dagupan City. May mga gumawa ng pansamantalang tulay para matuntungan ang mga tumatawid pero kailangan pang magbayad ng piso kada tawid. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lamang po sa ating mga Newscooper, yun lamang pong mga video at litratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. Naging maagap din ng mga taga-Sinait, Ilocos Sur nang mabalitaan nilang posibleng pananalasa ng bagyong Lando. Nakatutok si Jamie Santos. Alam namin ito para lalo ngayon, darating yung sakuna, dito sa ating yung pabalik na bagyo. Dapat alerto tayo sa... Inabutan naming abalang-abala sa pag-ikot ang kapitan ng barangay at mga tanod ng barangay Paratong dito sa bayan ng Sinait. Pinapaalalahanan nila ang mga kabarangay kung ano ang dapat nilang gawin lalo na't may bagyo. Sa 40 barangay ng Sinait, sila raw ang nagiging catch basin o bagsakan ng tubig kapag umuulan. Umabot nga raw hanggang hita ang tubig baha nitong nagdaang bagyong Waning. Nakadagdag pa raw ang tubig na nanggagaling sa dagat at ilog. Ang tubig dito, halimbawa pag tumaas, hindi gaanong bababa kagad. Kaya nangyayari nagkakaroon tayong diarrhea, yung mga sakit sa dinggig. Ikinatunga naman ng mga residente ang pagbibigay babala at paalala ng kanilang barangay official. Maganda po ito para po sa mga tao rito maging alerto talaga kasi mahirap na eh. Ang ilan nga, nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Lalo yung mga pagkain, mga damit, kung minsan yung papeles. Magdamag na raw nilang babantayan ang lagay ng panahon rito para agad maabisuhan ng kanilang residente sakaling kailangan nilang magpalikas. Sa ngayon, ipinagbawal ng pagpapalaot ng mga mangingisda ng bayan ng Sinait dahil sa malalaking alon. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Naging handa din naman ang mga taga-Pangasinan sa posibleng pananalasa ng bagyong Lando. Mula sa Dagupan, nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy. Mel, nagdala nga ng pagulan sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan itong hanging habagat at bilang epekto rin ng Lando at ito nakita natin sa ating pag-ikot sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan. Isa sa mga ulanin daw mga bayan sa Western Pangasinan at sa pagpunta namin doon, ito ang aming nabutan. Sa may bahagi ng Labrador, malakas na ulan ang dinala ng hanging habagat. Ganon din sa Alaminos at Sual. Isa sa karaniwang binabaang barangay sa Dagupan ay ang Barangay Pantal. Kanina dahil mahina naman ang pagulan dito, hindi na ganong tumaas ang tubig sa barangay kahit pa nakasabay ito sa high tide. Kagad namang pinulong ng kapitan ng barangay sa Pantal ang kanyang mga tauhan bilang preparasyon. Sa may river bank, siyempre minumonitor namin na kung tumataas ang tubig, maghanda sila para sa evacuation. Ever since nakaprepare na kami sa lahat ng mga klaseng bagyo, kung makikita niyo mga bahay dito sa Pantal, nakatali pa rin hanggang ngayon dahil sa nangyari doon. Kung pupunta kayo doon sa banda doon sa Patalan, tinali lahat pa hanggang ngayon. Ganitong tagulan, siyempre lalagay mo sa yung mga gamit mo, lalagay sa taas, ganun, para makasigurado. Mel, sa ngayon nga ay nananatiling pabugso-bugso ang pagulan dito sa Dagupan, partikular dito sa may Barangay Pantal. Pero wala namang ikangay dapat ika-alarma ang mga tao dahil medyo mahina naman ang mga pagulang ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica. Kanya-kanyang paraan na po ang mga taga-Albay para hindi sila mapuruan sakaling tamaan na naman sila ng masungit na panahon mula sa lungsod na Legazpi. Nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar? Mike, bagamat may pag-ulan-ulan dito sa Albay ay mahigit 1 linggo nang maayos ang panahon. Kaya naman ang mga magsasaka ay nakapagsimula na rin magtanim.
Maghapong maaliwalas ang paligid sa Barangay Padang sa bayan ng Legazpi City pero kaninang madaling araw umulan ng malakas kaya naman bahagyang bumaha sa ilang lugar sa barangay na ito. Dito raw magasa ang lahar noong kasagsagan ng bagyong Juaning. Humanap ng daan ng lahar pati ang putik at tubig mula sa Bulkang Mayon. Kaya ang mga residente tulong-tulong sa paglalagay ng bato para ayusin ang daloy ng tubig. Kaya ang mga magsasaka balot pa rin ng takot dahil tuwing malakas ang ulan, rumaragasa ang lahar dito. Wala naman daw silang magagawa kung salantahin ng lahar ang pananim. Ang importante, makalikas kung may sakuna. Ika ba talaga yung dito, mga tao? Dahil pa lang eh. Dahil bagyo na naman yun eh. Sino hindi matatakot? Makinig namin dito, akala mo kung may bulldozer na dumakating eh. Pag may lahar na rumaragasa? Oo, mga bato. Pero ito okay naman so far? Okay naman yung wala naman problema. Sa Barangay Kulyat, sa bayan ng Daraga, muling umapaw ang tubig nang lumakas ang ulan dito kaninang umaga. Sa loob ng 2 oras sa pagulan, naapektuhan ang highway na ito nang tumaas ang tubig. Mga sasakyan ang inalalayan para makatawid. Dito sa Barangay Santa Cruz, Ligao City, bukod sa pinaghahandaan ng mga residente ang mga paparating na bagyo, naghahanda na rin sila rito para ayusin ang kanilang mga pananim. Tulad dito sa bukirin na ito, yung mga binhi inihanda na nila dahil hanggang bukas ng umaga o maghapon ay itatanim na nila ito. Ito ay kahit pa may banta ng bagyo rito sa lugar. Kailangan nyo talaga itanim to? Oo. Ba't kung hindi itatanim? Baka masira pa yan. Kaya, Paano nga kung bumagyo ng malakas? Di mas masisira? Masisira yun. sa palaran na lang. Higit 70 milyong piso ng agrikultura ang sinalanta ng bagyong Juaning. Kaya hiling ni Albay Governor Joey Salceda sana'y mabigyan ng insurance sa mga magsasaka, partikular na ang mga maliliit na magsasaka. Mike, bandang alas 5 ay umulan dito sa Albay at umabot ito ng hanggang 1 oras at hindi naman ito nakaperwisyo sa mga residente at sa mga magsasaka na nagtatanim. Mike? Maraming salamat.